Hi everybody and welcome to Misty and the Brit. This video is the final part of our LDR second meeting. Misty picks up the story here as we arrive back in Tacloban after a few days in Cebu. I hope you enjoy it. Galing Cebu ay sinundo kami sa airport ng aking kapatid kasama ang pamangkin ko. Dahil Sabado naman, dumiretso muna kami sa Robinsons Mall. Nagkataon naman na may ganap doon. Parang trade fair ng mga pets o tinatawag nilang Petstival. Ang cute ng mga doggies nila kaya hindi namin napigilang lumapit at makiosyoso muna. Lalo na si Cheska na mahilig sa fur babies at ang aking jowa na sobrang hilig din sa mga aso. After ng malling, uwi na kami sa Airbnb house para makapagpahinga at onting chika-chika naman bago umuwi ang magnana dahil may gagawin pa daw si sisi ko. Ang dami na pala naming mga labahin kaya kinailangan na naming magpa-laundry. At dahil hindi pa namin masyadong kabisado ang lugar dito, naisipan naming maglakad lang muna at nakahanap nga kami ng laundry shop na malapit-lapit sa bahay. Pwede naman daw makuha after ng ilang oras lang kaya kumain na muna kami sa downtown at nag-explore ng mga places. Pareho naman kaming mahilig mag-walking kaya carry lang. At eto na nga, bumalik na kami sa laundry shop para kunin ang mga damit namin. Pagka-uwi ay inakyat naman ni Jowa Bell ang kanyang mga gadgets sa aming extra bedroom. Gusto kasi niyang tingnan ang mga videos at pictures namin at magsimulang mag-edit ng panibagong video. Siya kasi ang nagmamanage ng aming channel at nag-e-edit ng karamihan sa mga video namin. Pero kapag may nai-record naman ako sa aking phone ay ini-edit ko rin at idinadagdag niya sa content namin. Pero sa ngayon, ako po ay panggulo lamang. Ginagawa mo! Para may onting saysay naman ako for today's video, ay support ko si Honey Pie ko. Dinalhan ko siya ng ice cream at mukhang natuwa naman siya. Good morning guys! Happy birthday to me! Maagang gumising si Jowa kaya nauna nang bumaba para magkape at lumanghap ng fresh air. Ayaw niya kasing laging babad sa aircon kaya puntahan na natin. Pero bago yon, samahan niyo muna ako sa CR. Charis! Gutom na ako guys, luto na tayo. Kahit di pa gutom si Briton, ipagluluto ko na siya para sabay kaming kumain. Ayaw niya ng kanin sa breakfast kaya may pancakes ako para sa kanya. In fairness sa afam ko guys, never akong inutusan magluto para sa kanya. Hindi demanding. Pero gustong gusto kong pinagluluto siya kasi sanay naman ako sa bahay. Madalas din akong magluto para sa pamilya. At para kay Jowa, ilang araw lang naman ang bakasyon niya dito. Gusto kong alagaan siya tuwing magkasama kami.
Ay! Ang layo ng binibiyahe niya, di ba, para bisitahin ako. Ilang oras sa plane, halos walang tulog at sobrang nakakapagod. Kaya masaya akong alagaan siya kapag nandito siya. At para niya rin ipakita na appreciate ko siya kasi love na love ako niya at napaka-thoughtful. Gaya ngayong birthday ko at sa tuwing bibisita siya dito sa Pilipinas, laging may mga gift yan para sa akin. At sobrang thankful din ako sa mom niya kasi napaka-supportive at thoughtful din. Gustong-gusto ko kasi ang almonds kaya pinadalhan ako at may kasama pang birthday card. At speaking of birthday, kami nga pala ialis mamaya para sa birthday lunch date namin. Kasi mamayang gabi naman ay pupunta dito ang pamilya ko para sa isang simpleng selebrasyon. At ayan, maluto na ang unang pancake na muntik pang mahati. Laging dalawa lang ang ginagawa kong pancake. Yun lang daw ang kaya niyang ubusin. At para hindi naman nakakaumay, minsan toasted bread ang kanyang breakfast na nilalagyan ng cream at strawberry jam. Pero hindi toaster ang gamit ko. Piniprito ko lang sa konting-konting olive oil ang bread hanggang mag-brown ito. Para-paraan lang dito sa Airbnb house guys kasi minsan kulang ang mga gamit sa kusina. At eto naman ang sa akin, itlog. Syempre with rice yan na bahaw. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo dahil gutom na po ako. Kinabukasan ng birthday ko ay dinala naman kami ni Bunso sa isang magandang restaurant na may pa-live band. Parang pa-bon voyage dinner sa pinakamamahal kong Briton dahil nga aalis na siya bukas. Malaking pasasalamat ko sa sisterette dahil napaka-supportive niya. Simula nung unang pagpunta dito ni Jowa, talagang nandyan siya ang asawa niya para tulungan kami sa kung ano man. At kahit nga sa pictures, thank you Sisi ko sa magagandang pictures at videos namin na magkasama ni Beb ko nakuha mo. Syempre kasama na nag-iisang baby girl nila na super supportive din in her own little ways. At syempre, ang buong pamilya naman laging nakasuporta sa amin. Hindi nga lang namin sila nakasama ngayon dito kasi nga medyo malayo sa bahay at talagang gabi na rin. Matapos ang isang oras ng paghihintay, dumating na din sa wakas ang pagkain namin. Buti na nga lang at maganda dito at presko pa kasi rooftop siya, kaya open lang, kitang-kita ang kalangitan. Nabilang na yata namin ang mga stars sa paghihintay. Charot lang, masarap naman ang foods kaya sulit naman.
magmadali ang LDR. Nakakalungkot malayo sa taong mahal na mahal mo. Pero ito ay pansamantala lang naman. Ang pag-ibig ang magiging lakas namin habang naghihintay sa muling pagkasama namin.